Magandang araw po sa inyong lahat. Sa bidyong ito, sasagutin natin ang tanong ng isa nating taga-subaybay. Ayon sa kanyang salaysay, ang kanyang mag-ina ay umalis patungong Amerika. Mahigit sa 30 years na ang nakalilipas. Mula noon ay wala na silang anumang komunikasyon. Ang kanyang tanong, ano ang legal na proseso para mapawalang bisa ang kanilang kasal? Atin pong sasagutin ang kanyang katanungan bilang gabay lamang. And this is just for academic discussion purposes only. Ito po ay sariling opinion ko lamang at hindi dapat ituring na opisyal na payong legal. Now, batay sa iyong sitwasyon, may dalawang practical na legal option na maaaring i-considera. Una, declarations of nullity of marriage under Article 36 ng ating Family Code. Ito po ay maaaring isampa kung may sapat na basihan ang psychological incapacity na umiiral na mula pa sa simula ng kasal. Pangalawa, declarations of presumptive death under Article 41 ng Family Code. Ito po ay angkop kung ang layunin ay para magpakasal muli. At yung 30 years na walang komunikasyon ay malakas na ebidensya para sa declarations of presumptive death. Now, since tinatanong mo kung ano ang legal na proseso para mapawalang bisa ang inyong kasal, narito po ang iba't ibang hakbang na kinakailangan mong gawin o kinakailangan mong pakatandaan. Unang hakbang, kumonsulta sa family lawyer upang matukoy kung alin sa Article 36 o Article 41 ang mas angkop at para na rin maiwasan ang maling proseso. Pangalawang hakbang, humanda ng mga dokumento. Kabilang rito ang PSA Marriage Certificate, PSA Birth Certificate ng anak, then affidavit ng pagkawala ng asawa, patunay ng kawalan ng komunikasyon, at yung psychological evaluation kung ang Article 36 ang naging batayan para mapawalang bisa ang inyong kasal. Then, yung pangatlong hakbang ay mag-file ng petition sa Regional Trial Court or sa Family Court kung saan kayo nakatira. Ang korte lamang ang may kapangyarihan na magpahayag kung may bisa o walang bisa ang isang kasal. At yung pang-apat na hakbang, ito po yung pagdinig ng korte. Sa ganitong pagkakataon ay kinakailangan yung mag-submit ng mga evidence o testimony ng petitioner at ng saksi. Kasama na riyan ang expert witness kung kinakailangan. At yung panglimang hakbang ay yung desisyon ng korte. Kung sakali pinabura ng korte ang petition based on Article 36, yung kasal po ay matuturing na walang bisa simula sa umpisa.
the marriage shall be considered as void ab initio. Meaning, pag sinabing void ab initio, ang ibig sabihin, yung marriage po ay without effect from the very start, from the very beginning. At kung sakali naman pinaboran ng korte ang petition based on Article 41, kayo po ay pinapayagan na mag-asawa at magpakasal muli. Now, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin pagkatandaan sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi po automatikong nawawala ang bisa ng isang kasal kahit na gaano pa kayong katagal hiwalay. At hindi po kayo pinapayagan na magpakasal muli kung walang deklarasyon ng korte. There must be court declarations of nullity of marriage or presumptive death, as the case may be, before you are allowed to remarry. At bilang panghuli po, ang pinakatamang solusyon sa ganitong klaseng sitwasyon ay ang dumaan sa korte. Hindi po sapat ang tagal na paghiwalay lamang. At para sa iyong kaso, sa nagtatanong, ang pinakaangkop na solusyon para sa iyong katanungan ay yung declarations of presumptive death. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng tamang kasagutan at sa lahat kong mga taga-subaybay, sana ang bidyong ito ay nagdudulot na naman sa inyo ng panibagong dagdag na kaalaman tungkol sa ating batas. Disclaimer lamang po mga kaibigan, hindi po ako abogado, but law graduate naman ako. Now, kung sakaling nagustuhan nyo ang ganitong klaseng talakayan, kindly subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and click the notification bell so that you will be notified every time na may bagong akong upload na katulad nito. Maraming salamat po.